Ang MicroStrategy, isa po sa pinakamalaking kumpanya na kilala sa kanilang suporta kay Bitcoin, ay muling naging headline matapos po silang bumili ng karagdagang $1.5 billion na halaga ng Bitcoin na may kabuuang 15,400 na BTC. Sa kanilang patuloy po na pagbili, hawak na nila ang 2% ng kabuuang supply ng Bitcoin na nagpapakita po ng tiwala nila sa potensyal ng cryptocurrency bilang digital gold. Ano po ang ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto sa crypto market? At ayun po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Una ay ano nga ba ang MicroStrategy at bakit po sila bumibili ng Bitcoin? Ang MicroStrategy ay isa pong kumpanya na kilala sa kanilang business intelligence services. Pero mas kilala po sila ngayon bilang isang Bitcoin bull dahil sa agresibo nilang pagbili ng cryptocurrency. Sa pangunguna po ni Chairman na si Michael Saylor, naniniwala ang kumpanya na si Bitcoin ay hindi lamang isang speculative asset kundi isang long-term store of value. Katulad po ng ginto, pero ito po ay mas digital. Bilang parte ng kanilang investment strategy, paulit-ulit na bumili ang MicroStrategy ng Bitcoin mula pa noong taong 2020. Ang kanilang kabuuang holdings ngayon ay umabot na po sa 402,100 BTC na may halaga ng investment na $23.4 billion. Yan, sa kasalukuyan, ang average na presyo ng kanilang biniling Bitcoin ay nasa 58,263 kada BTC or kada Bitcoin. Yan, kada isang Bitcoin. Dahil dito ay kumikita na po sila ng malaki na kung saan ay meron po silang unrealized profit na $15.1 billion. Ayan. Ngayon ay bakit po muling bumili ng Bitcoin ang MicroStrategy? Ayon po kay Ginoong Michael Saylor ay si Bitcoin ay isang napakalaking oportunidad dahil po sa limitadong supply nito. Tandaan na ang kabuuang supply ni Bitcoin ay nasa 21 million tokens lamang. Kaya habang dumarami po ang demand, lalo po nitong itataas ang halaga ni Bitcoin sa market. Kaya dagdag pa rito ay ang pagbili po nila ngayong December ay kasunod ng malaking mga transaction noong November kung saan ay nagdagdag sila ng 134,480 na BTC sa kanilang portfolio. Ang dahilan po ng agresibong pagbili ay ang kasalukuyang political environment po ito sa US kung saan ay muling nanalo si Pangulong Donald Trump bilang Pangulo. Si Pangulong Trump, isang kilalang pro-Bitcoin figure, ay may plano po kasing umanong magtayo ng Bitcoin Reserve para sa gobyerno ng US. Kung mangyayari po ito ay maaring sundan ito ng ibang bansa na siyang higit na magpapataas sa demand para kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng hawak ng MicroStrategy na 2% na kabuuang supply ni Bitcoin. Yan, sa kanilang kabuuang holdings na 402,100 na BTC, hawak na ng MicroStrategy ang 2.03% na total Bitcoin supply na nasa 19.7 million tokens. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Ayan, kakaroon po ito ng limitasyon ng supply. Ang kabuuang supply ni Bitcoin ay limitado lamang po sa 21 million tokens lamang at malapit na itong maabot. Sa ganitong senaryo ay habang dumarami po ang mga malalaking institution na bumibili ng Bitcoin, ang mga natitirang token sa market ay lalong kumukonti na maaaring magdulot po ng mataas ng presyo. Maliban dito ay ang hakbang ng MicroStrategy ay nagpapakita na tiwala po sila sa potensyal ni Bitcoin bilang isang long-term asset. Kung susundan ito ng iba pang mga malalaking kumpanya at institution, maaari pong magdulot ito ng domino effect kung saan tataas din ang demand mula sa retail at saka mga institutional investors. Dahil hawak po nila ang malaking bahagi ng Bitcoin supply, ang mga desisyon ng MicroStrategy ay maaari pong magdulot ito ng direktang epekto sa market. Ang kanilang pagbili ay nagpapadala ng positibong signal sa iba pang mga investors na maaari pong magdulot ng bullish sentiment. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni Bitcoin.
Yan, kung magpapatuloy po ang ganitong trend, maaring tumaas pa ang presyo ni Bitcoin sa mga susunod na buwan o taon. Para sa mga matagal na pong may holdings or hawak kay Bitcoin, ito po ay magandang balita dahil posibleng lumago ang ating investment dito. Kaya yan. Ang pagpasok naman po ng mga malalaking kumpanya tulad ng MicroStrategy ay nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa market. Ang ganitong klase ng institutional investment ay maaari pong manghikayat ng mas maraming Pinoy na pumasok sa cryptocurrency bilang isang lehitimong investment option. At ang panghuli ay habang nagiging limitado po ang supply ni Bitcoin, maaring tumaas ang demand mula sa retail investors. Ito po ay maaring magdulot ng mas mataas na presyo pero magiging hamon din ito para sa mga nais pong bumili ng Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang patuloy po na pagbili ng MicroStrategy ng Bitcoin ay isang malinaw na indikasyon na nananatili itong isa sa mga pinaka-promising na asset sa mundo ng cryptocurrency. Para sa mga Pinoy investors, ito ay isang pagkakataon upang pag-isipan kung paano makikinabang sa kasalukuyang trend. Pero hindi rin dapat nakalimutan ang risk na kaakibat nito. Lagi pong tandaan na ang cryptocurrency ay volatile. Ang tagumpay po ng MicroStrategy ay hindi nangangahulugan na ito ay garantisado para sa lahat. Mahalaga ang tamang research, risk management at diversification sa investments. Kung balak mo pong mag-invest, siguraduhin kaya mong tanggapin ang anumang posibleng pagkatalo or loss. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.